What's up, shawty? Nagbabalikan nyo ni Coach Shiwa Asuncion. Welcome back sa aking channel. Sa mga di pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe na. So today is a special day. So parang every vlog, ganun na lang. At matagal-tagal akong hindi nakapag-upload. Meron akong i-upload pero tinatamad ako mag-edit. So ngayon, kumuha ako ngayon ng motor. First ever motor ko. So sa mga nanonood sa akin dati, alam nyo, naka Aerox 155 ako. Pero sinabi ko naman doon na sa tatay ko yun. So today kumuha ko ngayon ng bagong motor na sarili ko na talaga. Ayoko kasi mag-installment guys doon sa may mismong kasa, kasi sobrang laki talaga ng patong kapag ganun eh. Kaya ginawa ko, umiram ako sa kapatid ko. So yung pinangkuha ko, siya na lang bayaran ko. Papakita ko muna sa inyo yung unting clip lang nung ina-activate. Kasama ko pala ngayon si Jolar. Bigyan ko lang kayo ng first impression. So memorable yung first impression na to, kasi first ever bike. Unang impression dito sa motor na to, syempre alam naman nating lahat, or kahit sa mga hindi pa nakakaalam, na itong motor na to is built for talaga. Actually commuter lang talaga ang pinromote dito pero kasi parang pwede kasi siyang i-off-road eh. Since ganun ngang type gawa tong motor na to, syempre i-expect natin na sobrang ganda ng play ng ng suspension. Nga siya, Showa yung may gawa ng suspension niya. So expected, actually harap tsaka yung monoshock sa likod, Showa yung may gawa. So ano po bang i-expect natin dun? Actually hindi ko rin naman alam may i-expect. Nanonood lang ako ng vlog kaya alam ko i-expect na maganda yung play ng maganda yung play ng suspension. Yung mga lubak-lubak na, syempre alam naman natin dito sa Pilipinas na kahit hindi ka naka-offroad, parang kang nag-offroad dahil sa lubak ng mga kalsada dito sa atin. So yun, mamanayin nyo na lang yung mga yun. And ayun din yung isang reason ko kung bakit ko napili na ito yung kunin ko. Kasi nga dahil sa condition ng kalsada dito sa Pilipinas, tsaka dahil sa siguro kasi mukha nga siyang big bike. So points yun. Kumbaga parang naka 150cc ka pero yung yung motor mo mukhang big bike. Dagdag points yun. Yung upuan, sinasabi nila na matigas daw, pero parang siguro dahil saglit pa lang ako nakaupo, hindi ako sure eh. Okay naman, sakto sa puwet ko. Hindi naman siya super tigas. Ayun pa lang naman yung ko. Tsaka yung clutch na ito, ang ganda. Ang lambot niya. Tinanong ni Jolar kung ano daw mas malambot na clutch, kung XSR ba or ito. Sobrang lambot ng na ito. So yan, isa pang masasabi ko lang, dahil syempre dumadaan na tayo sa traffic. Siguro kung sa Manibela, okay lang naman, kayang-kaya namang sumingit nito. Pero kung kasi pag nilagyan nyo na ng side pannier ganyan, or kaya crash guard, medyo maiilang na kayo sa sa lapad ng nyo, motor nyo. Pero so far okay naman dito. Mamaya papakita ko sa inyo guys yung yung itsura ng yung kabuuang itsura ng motor. So yan guys, unang full tank ko dito sa aking CB. Wala pa tong pangalan. Sakto ngayon kasi nag-roll back ang petrolyo. Kaya i-full tank natin siya. Wala silang unleaded. So lipat tayong Shell. Unleaded boss, full tank. Apa. Okay po. Oo sir. Kala ko pwede pang express, kaya tinignan ko eh. Parang pwede na ba ako express, di ba lang, di ba pala? So meron tayong 695 na gas, full tank, 12.3 liters.
So ngayon nag-rollback yung ano, 56 pesos. Dagdag ko lang pala siya yung ticket sa suspension niya. Ko-compare ko lang siya ng onti sa ano, sa Aerox kasi yun naman yung madalas kong gamitin. So compared to Aerox, putek, napakalayo. Maluba ka lang ng onti sa Aerox, napakasakit na lang katawan mo eh. Damay buong katawan mo eh. Kasi sobrang tigas talaga ng suspension ng Aerox. Compare mo yun dito, walang wala talaga. Hindi ko pa masyadong dinadaan sa as in mga malalang lubak eh. Mamaya pag nag-video ako, daan natin sa Malubakis. Napag-usapan pala namin ni, nabanggit ko lang din kay Jolar, kasi yung ano, sabi ko about sa may ano nito, clutch, hindi siya sobrang ano, hindi siya sobrang wild. Ano lang, parang kumbaga parang maamo yung ano niya, yung clutch niya, unlike yung sa sinabi ko nga sa Sniper. Sobrang jerky kasi talaga nun, putek, bitaw mo lang ng onti yung clutch, ikakadjut ka talaga niya. So ito okay naman siya, ma-friendly naman yung ano niya, clutch niya. So sabi naman ni Jolar pala na adjust naman daw yun. So yun, kung iniisip nyo yung about sa clutch, okay naman siya. Ayan, Shongti, dito na muna kami tumambay sa McDo, kain lang kami saglit. So ito na yung itsura ng CB150X. So i-expect nyo guys, ano, mas marami pa akong magiging content about dito. Lahat ng ipapalagay ko, papakabit ko, papagawa ko content ko dito para, kasi yung mga iba kong mga hinahanap para dito sa motor na to, hindi ko makita sa YouTube, walang walang nagko-content. So as much as I can, gagawin ko lahat ng ano to, ng video. So yun na siya, yun ang aking first impression sa kanya. Wala naman ako masasabi sa kanya, syempre lalo na sa lubak. Ayun talaga yung pinaka strength niya. So yun yung itsura niya kapag 'di ba, ang lapad ng katawan. So yan lang naman masasabi ko dito sa motor na to. Siguro ibang mga bagay-bagay sa next vlog ko na. Parang first impression lang talaga to. So ngayon, Shongti, try natin to ng nakasakay. My height is 5'6" or 5'7", di ako sure eh. So ito siya ang aking tindigan dito sa motor na to. Medyo sanay naman ako sa ganitong height kasi yung XSR parang halos ganito lang din yung height. Pero yan, tiptoe. Pero hindi naman super, lapad pa rin yung ano ko, yung toe ko, parang medyo lapat-lapat pa. Nakaka-intimidate lang talaga yung ano niya, yung body niya, pero okay naman siya kapag inupuan ng mga 5'6", 5'7", ganyan. Pero kapag 5'5", siguro kaya pa 5'5", 5'4", hindi ko lang sure kung kaya pa to. Ayun, pinakita ko lang sa inyo ng buo. So yun, kung meron kayong mga questions, comment lang kayo dyan. So don't forget to like, comment, and subscribe. Tsaka post notification bell para maging updated kayo sa mga future vlogs ko about dito sa motor na to. Till my next vlog, God bless and goodbye!微笑，每次笑望只剩我躺你身上睡着，第一次说想亲你，嘴巴你都 say 好。